Hey girls, what are things like you thinking when it comes to waiting for sex? These are the 10 reasons why you should wait. Real love means respect, right time, and responsibility. You can learn so much more about each other by agreeing to wait together. Sex is so much different than love. Let's start with love first. Having sex doesn't prove that you love him or her. Try to figure out who you are and do not complicate that. Remember, sex is confusing. You have a lot of dreams. These take time and dedication. For now, better concentrate on school, build up a career, or help out your family. Sex can wait. It's a quick act, but can have a lasting responsibility. Better avoid that for now. Be a better parent someday when you are already married. How can you be a good mom when you're just a kid? There are a lot of fun things when you have few responsibilities. If you get pregnant, you are at home all the time changing diapers while your other friends are out being teens. Enjoy being with all your friends. You are already cool and you don't need to prove it. You can stand up to any peer pressure. You are smart. Holding on to your values makes you a stronger person. So, girls out there, I hope you learned something. Remember, always be free because we are young. Come on, let's face the world and say yes or yes. Mapalad po tayo ngayon dahil makakasama po natin ang isang Avenger ng Starstruck Batch 1 na kung saan po ay 16 years old siya na maging daddy at kapapanganak lamang po ng kanyang girlfriend ngayon na si Kathy kay baby Athena. Please welcome Alvin Aragon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon po. Ngayon sa pagkakataong to, gusto naman naming malaman kung paano naka-apekto yung pagkakaroon niyo ng baby sa usual things na ginagawa niyo dati as a teenager. Masyadong nakakabigla para sa akin kasi before kasi kung ano ang gusto kong gawin, nagagawa ko. So, biglaan nagkaroon ako ng anak at nag-a-adjust ako ngayon. Imbis na sa'yo na, bibigay pa sa anak mo. Oo, yun. Parang ganon. Yung imbis na 5 oras ako dun sa pupuntahan ko, 2 oras na lang. So iba na kasi ngayon may responsibility na kasi. Ikaw naman, Jamila. Katulad rin nung sinabi niya, ganun. Pero ngayon sanay na ako kasi 1 year and 5 months na yung baby ko. So, nakapag-adjust na talaga ako. Pero, hindi na talaga katulad ng dati. Ikaw naman. Ayun, halos lahat ng ginagawa ay may limitasyon na rin. Tapos, biglang, pagdating nung angel ko is, parang biglang nagbago yung buong buhay ko dahil kung dati kung may nagagawa man ako na maghapon or magdamag, gano'n. Puro gimmick, pero puro gimmick, gano'n. Pero ngayon, adjustment talaga, tsaka big adjustment. lahat may limitations. Ikaw naman. Sa akin ganun din. Kasi dati talaga puro barkada ako din. Nung nagka-baby ako talagang sa bahay na lang. So sa ngayon ba masasabi niyo na nagagawa niyo yung responsibility ng isang mommy at daddy at your early age? Yeah, oo. Kasi, like ngayon, di ba nag-work ako? So, kaya ako nag-work para sa kanya, para mabigay ko yung kailangan niya. Yun yung una. Yung time, medyo, hindi ko masyado siya nabibigay ng time kasi nga nag-work ako. Ako totally, hindi ko pinipilit na maibigay yung lahat. Kasi wala akong alam bata pa ako So, kailangan din namin ng mas nakakatanda sa amin. Pero you're trying to fulfill. At least. Yun. Kumbaga, nagtatanong kami kung paano gagawin at ituro nyo sa amin. Yung ganon. Ikaw, Paulo? Sa sitwasyon ko ngayon, hindi kasi walay kami ng bahay. Yung mag-ina ko nasa bahay ng side ng babae. So, ang ginagawa ko na lang is binibisita ko thrice a week, gano'n. Dadalang ko ng sustento or mga gamit, gano'n. At least, gumagawa ka ng paraan, di ba? Oo. Ginagawa ko naman na para kahit paano magawa ko yung responsibilidad ko sa kanya. Okay. Ikaw naman. Ako nagagawa ko naman yung responsibility. Pero yung time, kasi nag-aaral ako ngayon din, nagwo-work din ako. So, yung time lang yung hindi ko mabigay sa baby ko. What about yung asawa mo?
Nagpapadala siya ng sustento pero hindi pinapahiram ng mother ko yung baby ko. Ah, okay. Pero allowed siyang dumalaw sa inyo. Hindi din. Hindi rin. So, hindi niya nakikita? Minsan naman, pinapakita ko sa kanya, patago. Kasi magagayat mother ko. Okay. Pero, mahirap bang maging isang young mommy at young daddy? Tingin niyo? Nung una, pero ngayon, hindi naman, kasi nai-enjoy ko. Makikita mo lumalaki yung anak mo. Inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Nung wala pa ako anak, feeling ko mahirap, ganyan. Sobrang nakakatakot. Ang nangyari kasi, nagkaroon ako ng baby. Nung may baby na ako, hinati mo lang yung oras mo, lahat. Pero, ang sarap. Parang binata pa rin ako. Kumbaga nadagdagan lang yung Nadagdagan lang. mahal mo sa buhay. Oo, yun. Mas maganda yung ganon. Parang meron kang inspirasyon. Meron talaga. Kasi meron kang, alam mo yun, yung ayaw mong, basta yun, kung ano man yun. Mahirap ipaliwanag. Okay, ikaw naman, Emily. Sa akin naman, hindi naman mahirap. Kasi andyan naman yung parents ko, tinutulungan nila ako. So pag wala ako sa bahay, parents ko nag-aalaga. Kaya nagpapasalamat ako na andyan pa rin yung parents ko kahit na ano nangyari sa akin. Ikaw, Pao. Paolo? Sa situation ko naman, hindi naman kasi kumbaga shoulder pa rin ng mother ko yung responsibility, yung mga binibigay ko sa mother ko nang gagaling. Ganun. Okay, so, di ba nung umpisa, nahirapan talaga kayo sa adjustment. Pero ngayon, ano masasabi nyo ba na kung gano'n na kayo kalayo, gano'n na kalayo narating Ano na yung nyo narating niyo? sa buhay nyo ngayon? Simula dumating yung mga babies nyo. Ako sa akin, sobrang saya ko. Basta pagkagaling ko ng work, makita ko lang yung baby ko, wala na yung pagod ko. Basta, So, sabi mo kayo nag-aaral ka. oo, di ba? nag-aaral Tapos ako. nag-work ka din. Oo, na vocalist ako. So, ano naman ngayon yung plano nyo in the future para na din sa sarili nyo and at the same time, para na din sa bago nyong pamilya? Ang plano ko lang magtrabaho para may bigay ko yung kailangan niya. And at the same time, makapag-ipon para sa future niya. Siyempre, gusto ko siya makatapos ng pag-aaral. Gusto ko siya Importante mabigyan ng magandang buhay. Yung mga hindi ko naranasan nung bata Gusto mo ako. talaga ibuhos sa kanya Gusto ko lahat. ibigay ko lahat sa kanya. Yung pangarap mo, gusto mo matupad niya? Oo, yung mga hindi ko natupad.